At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, sino nga bang mag-aakala na ang maliit na camper van na ito ay dinala tayo sa pinakamalaking pakikipagsapalaran na ikutin ng buong Pilipinas na ngayon ay nasa Mindanao na. Rolling out to the morning sun. Papunta tayo ng Davao City ngayon at isang malaking upgrade ang mangyayari sa ating camper van. Pero bago ang pagbabago, bubusugin muna tayo ng Mindanao sa mga nakakatunaw pusong tanawin ng kalikasan. Ang kabuuang taas ng talon, umaabot ito sa 1,110 na talampakan o 340 na metro. Ito ang kabuuang haba at taas nito pababa. Binubuo ito ng higit sa 84 na baitang. Ang bawat baitang ay merong taas na 6 hanggang 110 talampakan. At sa gitna ng biyahe, isang hindi inaasang sorpresa ang naghihintay sa atin, ang pagbabalik ng isang espesyal na kaibigan na matagal nang nawalay sa amin. Good morning, Mr. Camper. Hindi naliligaw. Bawat biyaheng tatahakin, pamilya ko ang hahanapin. Automatic. Ilan lang yan sa mga kwentong dapat yung abangan sa episode natin ngayon. Okay, nandito na tayo sa lugar na kung tawagin New Corella. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, ang next destination natin ay Davao City. Tapos na nating ikutin ang buong Luzon, pati na rin ang kalahati ng Visayas. Ngayon naman, mag-iikot tayo ng Mindanao. Mabuyong, Maglahos. Okay, game. Thank you, Commander. Okay. Hello po. Good morning. Magkano po ang entrance po? 20 pesos lang. 20. O sige, pagbalik ko po. Dahil kuha ako. Okay, nasa Barangay Maglahos tayo ngayon. Stopover lang. Po? Barangay Maglahos, Mabuyong 4. Ayun. Sitio Tandawan. Barangay Maglahos, Sitio Tandawan, Mabuyong 4. Iyon. Thank you po. 20 pesos lang ang entrance. Along the way, nasa tabi siya ng isang tulay. Pero meron pang isang tulay doon na hanging bridge sa kabila. Pero dito ako interested dito sa cold spring na to. At hindi natin palalagpasin dyan dahil maliligo tayo dyan. Wala pa naman tayong ligo. Andito pa rin tayo sa Davao Oriental. Dadaan tayo ng Compostela Valley going to Davao del Norte. Malayo-layo pa yon. Siguro mga 3 oras kalahati pa yon. Freshen up muna tayo. Ligo muna tayo dito. Wait, hindi ako pwedeng lumublubagan at mainit. Lagpas tao po yan? Lagpas tao? Hindi naman. Lagpas tao? Akin lang. Sa inyo po? Sige po. Yung cold spring na yan, yung parang pool dyan, yung mini pool, may pinanggagalingan yan. At ito yon. Dito. Actually, dalawa yung pinanggagalingan Isa, tsaka dito. Hindi mo na ako lumublog kasi hindi maganda yung bigla kang magbabasa. Yun ang wag na wag natin gagawin ha. Practice nyo yung mga first timers. Yung galing ka sa initan, tapos maliligo ka bigla, yung magdidip ka bigla sa malamig na tubig. Practice nyo rin kasi ganun yung ginagawa ko ngayon. Na every time na maliligo, hindi ako basta-basta nagbubuhos ng malamig na tubig sa ulo. Dapat, katawan muna. Binte, ganyan, para yung circulation ng blood sa katawan natin, makapag-adjust na malamig na. Huwag kang maliligo ng diretso agad sa ulo. Delikado. Sabi na ate, lagpas tao daw So akala ko sobrang lalim. Sa kanya pala, pati maliit si ate. Woo! Yun! Woohoo! Sarap! Woo! Pakaka-refresh. Isa to sa mga dahilan kung bakit gusto ko dito sa Mindanao. Dahil kung ikaw ay nag-road trip, tulad ng ginagawa natin, along the way, marami kang makikita mga pwedeng pag-stop overan. For example, itong cold spring na to, tabing daan, tabing tulay, tabing kalsada. Sa halagang 20 pesos, ito na yun. Quick dip lang kasi mahaba pa yung biyahe natin. Pagparelax lang, pagpalamig lang pa ng katawan. Woo! Sarap! Solid! Hello! Nakapag-freshen up na tayo! Ako ang merong masarap na pakiramdam ngayon kasi ako lang naligo Tara na!
Mahaba-haba pa yung biyahe natin pero masayang biyahe ito. Naligo na't lahat. Ito pa rin yung damit. Pero tuyo na yan. Ito yung damit ko na parang mahal ilang taon na to sa akin, itong damit. 3 years na. Okay pa rin siya. Ito yung damit na kapag nabasa, kapag piniga mo ng ganon, ilang minuto lang, tuyo na agad. Sa Boracay ko to na nabili. Pag dumaan tayo ng Boracay, bibili ulit ako ng ganito kasi masarap tong gamitin pang pang travel ba. Okay, welcome back to Aliwagwag Falls. Ang Aliwagwag Falls na matatagpuan sa Katiil, Davao Oriental ay itinuturing na pinakamataas na talon sa buong Pilipinas pagdating sa pinagsama-samang taas ng mga baitang nito. Dahil sa natatangin nitong anyo, sikat ito sa bansag na Stairway to Heaven. Pwede bang i-photoshop na lang ito? Tanggalin sa Photoshop. Okay, welcome back to Aliwagwag Falls. So far mga first timers, hindi naman ako sigurado, pero so far ito ang pinakamahabang linya ng katubigan. Kumbaga, pinakamahabang falls. Paano pa explain? Ayun, nakikita niyo sa drone shot kung gaano siya kahaba. Ang kabuuang taas ng talon, umaabot ito sa 1,110 na talampakan o 340 na metro. Ito ang kabuuang haba at taas nito pababa. At alam niyo ba kung ilang baitang ang talon na ito? Binubuo ito ng higit sa 84 na baitang. Ang bawat baitang ay merong taas na 6 hanggang 110 talampakan. At matatagpuan ito sa Barangay Aliwagwag na humigit kumulang 25 na kilometro mula sa kabayanan ng Katiil. Dahil ang ibabang bahagi nito ay katabi lamang ng pambansang highway at tulay. Talagang kinunan natin mula sa taas hanggang sa pababa. Napakahaba niyan. Pero saan nga ba nagsimula o bakit nga ba tinawag na Aliwagwag ang lugar na ito? Kasi dati, ang mga nakatira dito, ang hanap buhay ay bigas. Ang impormasyon na to ay galing mismo sa isang lokal na taga dito mismo. Tinawag na Aliwagwag yan na nagsimula yan sa salitang wagwag. Shh! Commander D. Kahut. Ang wagwag dito sa Bisaya, ito yung alam niyo yun kasi ang hanap buhay dito dati is bigas. Alam niyo yung sa mga probinsya na kapag merong bigas, ginaganon-ganon para mahiwalay yung mga balat. Kung mayroong mga maliliit na mga bato-bato, natatanggal yon. So yun ang tawag doon is winawagwag, wagwag. So doon nagsimula ang salitang aliwagwag na yun naman ay ang ipinangalan dito sa napakaganda at napakahabang talon na ito. Aliwagwag Falls. Wagwag ng bigas. Okay, next. Ang isa sa mga namimiss ko dito sa Mindanao na napakahirap talaga hanapin sa Luzon, ang sikwate na kapartneran ng suman. Palkata trees, also known as paper tree. Yan yung mga ginagawang papel. Welcome to Yachts Kapehan. Alright, nasa Compostela Valley na tayo. Kakapasok lang natin. Dadaan muna tayo ng Yachts Kapehan. Magsisikwate muna tayo. Mga bagay na masarap sa balikan. Ubos na ang suman. Sayang. Biko ba o ito? Biko. Biko? Sa sikwate pa naman masarap sana yung suman. Pero yung mag-alala at meron naman tayong ibang pupuntahan na merong ganun. Tuloy tayo sa biyahe. Dadaanan na natin ang bayan ng Nabunturan at kailangan na rin natin magpaalam pansamantala sa ating kaibigan na si Commander Daot. See you again when I see you. You rest well. Next time, Bisaya na. Dugay ka ng gets. Kabalo ko mag-Bisaya. Kabalugid ka. Kabalugid ko. Maayo. Oo. Mag-Bisaya ta, Bisaya Challenge. Pwede.
Oh, Bisaya challenge sa Davao City. Sige. Sample, And then- sample. Sige. Mag-ano ka? Asa ka padulong? Padulong ko kay Dodong. Kay ipaayos ko ako biniban. Kay guba na. Kuba? Guba ang idalom. Kuba o dao? Guba! Kinsang sala ana? Ikaw. see you around dito lang. See you around. Magpahinga ka muna ha. Pahinga? Impossible. Okay, mag-edit ka pa pala. Puhon! See you bro! Puhon, see you! Wishing! see you. See you soon. Lakas ng ulan, no? Grabe tayo, welcome ng Davao. Nung tumungtong tayo ng Mindanao, nagkalindol. Ngayon naman, pagdating natin ng Davao City, ganito naman sobrang kalakas yung ulan. Eh, nababansagan na ang boy lindol tsaka boy ulan eh. Dodong! Hello, madam! Pakabitin natin to ng 4x4. Okay, update. Nasa Carmen na tayo ngayon. Nasa shop na tayo ni Dodong Laagan. Ito na si Watod, oh. Alam niyo na kung anong mangyayari. Matatagalan tayo dito magstay kasi nga dahil kay Watod. Tapos si Lakbay, yan, may mga gagawin dyan sa mga sasakyan natin na yan. So wala tayong ibang magagawa kundi ang magantay tayo kahit na mahigit isang linggong gagawin si Watod. May idea na kayo kung anong gagawin. Goodbye akyatin to. Goodbye sayad to. Hi! Ikaw na naman. May lakad pa daw siya bukas. Ayun. Maglalunch siya kami. Ayan. Dito tayo kakain kasi sabaw na tayo eh. Pagod na. Gutom na. So dito tayo kakain sa sabaw-sabaw lang. Balbakwahan. Kailangan ko siya, hindi ikaw. Sino po? Yeah. Si Mahal! Hinanap ka. Lagot ka. Hindi si Boy P, kailangan ko. Si Madam. Kain po tayo. Tama. Actually, kakakain ko lang. Dami ko sobrang niluto doon. Sabi ko, daling ko kaya ito. Oo, sabaw lang. Sabaw-sabaw lang. Sarap nga nung sabaw nila. Promise. Sold. Sa halagang 140. 100, magkano Mahal? 180. 180, dalawa na kami tanghalian. O, di ba? Tipid, di ba? Sabaw-sabaw lang. Parang ano, moto ng Rusi. Sabot-sabot lang. Sabot. Oo, usap-usap lang, ganyan. Welcome to Davao. Pero nasa Carmen tayo. Ang Davao City, nandun pa, mga isang oras pa. Ay, kuya, ano pangalan mo? Bobot. Si Kuya Bobot. Bobot Esparagosa. Yan. Actually, kabayan ko ito, kabayan ko. Bakit tagasan ka? Plan, Kalibo. Doon ka tubo? Doon ako na-college, pero taga doon talagang mga parents ko taga doon. Ay, di, Hindi, marami nakakilala sa'yo doon eh. O kaya nga, dadaan Sabi mo sa banda dati. Dadaan naman ako ng Aklan. Ay, di. Pag-uwi ngayon? Di, Pag-ulit? paano ka? Antigo ka mag-Bisaya? Katiguan taron? Bayan! Ayan, Katiguan o. taron? Ruan Ay. bang nagugawag sa lugar? Herato, gidabing kaibigan. Kaibahan nga nga puting ano na gadugot, ilong ba magtinagagog. Pero kung mayan, hindi mo mabisaya ron. May di mo mabisaya pero magtagagog ka gadugot, ilong ka ron. Adugong ilog! Okay, nagbibisaya kami. Tsaka mahirap na klaseng Bisaya yung sa Aklan, mahirap. Malisod. Di mo tag di ano ron? Anong maintindihan? Ha? Hindi ano nga sa Bisaya hindi maintindihan. Hindi ka sabot. Hindi mo ta magubtan doon. Oo. Mas malalim na Bisaya. Palisod ugton. Makalisod agubton doon. Wag na ituloy baka mahirapan kayo. Mahirap pag subtitle. Oo nga pala, mga taga-Aklan, mga kaprobinsya, mga kababayan na dadaan dyan ang Boy P, ang tubong Aklan. Di ba malinaw ka? Malinaw Aklan. Basta mga taga-Aklan. Taga-Aklan kahit saan meron. Oo, magkita tayo una. Kita-kita tayo una. Yandam yung donative manok ko na. Oo. Donative manok. Ihahaon ninyo sa, ang hirap subtitle na to. Ihahaon natin sa sa butong. Butog. Tapos At may tanglad. may tanglad ba? Tanglad. Ay. Tanglad. Hmm. Ay. Lagyan rin katiguan ka pa mag-apply nun. Oo, pero minsan Nabubulol na. hindi naman nabubulol, nakakalimutan kahit nagtatanong Ano? baka ano nga yung ano. Kasi medyo matagal na pero aklanon pa rin ako. Tagal, no? Antiguan patanggi hapon maghambagit, dialect pa sa Aklan. Hambag na daw, linti na si Boy P ka raw. Abot yung Luzon na hindi yung katiguan. Yung kalimtan, ako linti ra. Okay,
Andito tayo ngayon sa spot na kung saan dito tayo magka-camp habang inaantay nating magawa ang ating camper van sa yarda ng mga minivans ni Dodong Laagan. Okay, challenge natin. Dahil nga yung panahon hindi natin alam kung aaraw ba o uulan. Pero parang okay lang na umulan kasi yung space natin dito ay medyo patag-patag na malabo tayong bahain. Ang problema, kapag uminit ng sobra, daing tayo. So titignan natin kung paano natin magagawa ng paraan para ito kasi yung pinaka the best na pwede natin paglagyan. Kasi hindi tayo pwedeng tumabi doon. Kasi nga working area yan eh. Kumbaga factory ito nung pagbibuild ng mga minivans. So hindi natin sila pwedeng istorbohin. Tayo mag-a-adjust. So hoping na sana sa loob ng mahigit isang linggo ay ganito lang yung panahon. Yan, sana Lord. Sana bukas ng umaga si Watod ay mawawalay muna sa atin ng medyo matagal-tagal kasi nga maraming aayusin sa kanya talaga. So kung saan tayo nang galing kanina, ibabalik natin siya doon. Tapos dito tayo magka-camp. Tapos meron namang ipapahiram sa atin si Dodong na minivan na magiging service natin pang alis-alis natin. Yung katawan ko kanina habang nagda-drive, nanginginig-ginig na ako. So ibig sabihin nun, sumagad na ang inyong wifi. Setup lang ako mabilis. Hindi ko na i-video. Ganun lang naman dyan. Paulit-ulit lang yung pag-setup niyan. Okay, magandang gabi mga first timers. Freshen up na ako. Meron na ako ditong editing area. Diyan ako mag-edit ng mga vlog sa loob ng maraming araw. Yung tent namin, may tarp tayo dito. Si Watod ready na yan para bukas i-deliver natin dun sa shop ni Dodong para ayusin. Kuya Bobot, maraming salamat sa sa bonfire. Meron siyang ginawa dito na mga bonfire. Para sa mga lamok ba? Para na-imagine ko yung Boy Scout ng unang panahon eh. Nakapagluto na rin tayo ng kanin. Ready na yung kanin natin. Tapos yung aming hapunan, ay ang ating ulam ay seafood. Seafood ba? Sardinas, 3 sardinas yan. Tapos meron tayo dito na nabiling odong, di ba naalala nyo nasa nasa Borongan. Pero ngayon ay lulutuin na natin. Ihalo natin sa sardinas. Dapat lulutuin ko to kasi hindi na tuloy. Maisip mo ba na yung yarda mo magiging campsite? Yung kaibigan ko nga tumawag. Tinawag yung laging kasama ko sa camping ba. Oo. Sabi ko, punta muna ako sa kabila kasi may bisita ako. Nandun yun sa nag-camping. Nag-camping, mga kapos. Papo na galing Mati. Di, punta ako dyan. Punta ako dyan. Yan lang muna ang ating hapunan ngayon kasi nga siyempre maghapon tayong pagod. Biyahe. Tapos nag-set up pa tayo dito. Ay medyo wala tayong enerhiya kaya kapag ganyan hindi na tayo magluluto ng matagal lutuin ba. In short, palag na tayo sa delata. Kami bro, seafood. Kayo, karne. Karne. Yeah. Karne Norte. In Davao del Norte. Oo, di ba? Di ba? Doggy! Umihilaw yung bata. Thank you Lord sa pasta, sa tuna. Ayan, let's pretend na tuna tong sardinas. So ito na yung magiging hapunan natin. Kain ako marami kasi kailangan natin kain ako madami kasi ubos ang ating enerhiya eh. Kailangan bumawi. Thank you Lord. Hindi man kakamping-camping ang lugar na punestohan natin pero nakapagpahinga tayo na maayos. Bye-bye Watod! See you soon! Sisimulan na yung pag-aayos at pag-upgrade sa kanya. Good morning Mr. Camper! Good morning! Kaya maniwala dyan, tanghali na. Ha? Tanghali na. Tanghali na. Ayun, good morning mga first timers. Ay, magandang tanghali. Ayun yung itsura nung tinulugan natin, tirik na tirik sa araw. Wala talagang puno yan, kaya gumawa kami dito ng lilim para dito magluto-luto. Tapos doon ako nag-i-edit. So mamaya i-update ko kayo kasi first day pa lang naman natin dito. Marami pang kaganapan kasi matagal tayo dito. So balikan ko yun. Pero si Watod dadali na dun sa shop, kinuha na para ayusin. So hindi ko naman i-cover yung buong dapat gawin doon. Pero i-update ko lang sa inyo. Silip-silip lang.
Pero titignan natin kung ano yung mga pwede natin gawin habang nag-aantay tayong maayos ang ating camper van. Pero sa ngayon, iikot lang muna ang mundo namin dito sa Yarda. Alam ko talaga pag gusto mo yung isang bagay eh. Kumakagat-kagat ka ng labi. Pusit na iihawin na maraming sibuyas. At kahit na masastock tayo dito ng ilang araw, abay, dapat productive tayo. Woo! Ako nag-ihaw. Sumunod na araw, sinundo naman ang K-Truck ni K-Camp. Si Lakbay ay dadalhin na rin dun sa shop ni Dodong. Kasi ipapaayos din yan. Maraming gagawin dyan. Durian. Tinaguri ang King of Fruits at ang pambansang prutas ng Davao City. Pero bakit nga ba pagdating sa prutas na to ay laging merong diskusyon o debate? Ilang variants ba ang durian? Madami. Madami. Lahat ng variants nandito maliban sa... Ang sabi ng iba, napakasarap. Ang hirit naman ng ilan, amoy pa lang, parang ayoko na. Oo. Alam mo kung bakit wala dito? Yun. Bakit nga ba may mga taong ayaw sa durian kahit masarap naman? Siyensya ang may kasalanan. Ang durian ay may taglay na mahigit 40 volatile sulfur compounds. Ang ibig sabihin, ang ilong natin ay nakakaamoy ng kombinasyon ng bulok na sibuyas, asupre, at kung ano-ano pang matatapang na chemical ng sabay-sabay. Pero kapag nalagpasan mo na ang amoy at tinikman mo na ang laman, boom! Smells like hell but tastes like heaven. Ika nga, ang texture nito ay parang custard o cream cheese na may tamis na may halong konting pait. Kaya ikaw, ano ka dito? Team amoy pa lang, pass na o team ubusan ng durian sa Davao? Comment down below. Kinabukasan ulit, dadayo naman tayo ng ilog ngayon. Ilog na malapit sa bahay ng ating kaibigan. Dadayuhin natin. Meron na. Okay, nandito na tayo. Sa lugar na kung tawagin New Corella. Mga mahigit isang oras ang binahe namin mula sa Carmen, Davao del Norte. Pero nasa Davao del Norte pa rin ito. Mag-falls tayo. Ang goal namin dito is takasan namin yung mainit na panahon. So uubusin natin, mag-uubos tayo ng ilang oras dito para hindi maghapon matusta tayo ng init. Panas Waterfalls dito sa Barangay Carcor, New Corella, Davao del Norte. Nakapamalengke na kami, bumili kami ng isda, bumili kami ng lempo na iihawin habang tayo ay naliligo sa falls. Walang perpektong pagkakaibigan, lalo na kung ang turingan nyo ay pamilya na. Darating at darating ang araw na hindi kayo magkakaintindihan. Magbabago ang ihip ng hangin at susubukin kayo ng mga sitwasyong hindi nyo inaasahan. Kapag mabigat na, tandaan mo, may mga bagay na kailangan talaga ng distansya at panahon para humilom. Kailangan nating huminga para makapag-isip. Hindi kahinaan ang lumayo pansamantala. Minsan, ang distansya at panahon lang ang tanging makakapagsabi kung kailan muling magiging okay ang lahat. Marami siya dyan. Time heals everything. At totoo yan. Lalamig ako! Dahan-dahang humihilom. At marirealize mo sa huli, isa pala kayong pamilya. Isang pamilyang babalikan at yayakapin mo pa rin. Kahit pasubukin ulit ng mundong ito. Oo. Wala ka ng ibang tupagin ba? Kinabukasan ulit, punta naman tayo ng Davao City. Okay, good morning mula dito sa Davao del Norte. Si Kikam pala ay nag-enjoy mag-drive ng minivan. Komportable ba? Diba? Komportable ba? Kasi pag truck, alam mo naman, parang ang truck driver talaga. Dito medyo pakiramdam na pamilyado and secured ka.
syempre kapag nasa Davao City ka, sobrang normal na lang dito na makakita ka ng mga minivans sa kalsada at mga nakapark dyan kasi maraming nagbebenta dito ng mga minivans. Kung sa atin sa Luzon, parang paminsan-minsan mo lang na makakita ka ng mga minivans na pareho na dinadrive natin. Pero kapag nasa Davao ka, wala, sobrang normalan dito yan. Tapos talagang parang ano sila parang yung mata mo ba pag makikita mo, talagang ma-amaze ka kasi ang dami mong makikita na iba't ibang klaseng setup ng mga minivans, parang ganyan. Or actually, sa buong Mindanao, parang naging kultura na ng Mindanao na isa sa mga transportation nila is talaga, minivans. Yan. At ngayong araw ay tayo naman ay tutulak ngayon ng mismong Davao City. Parte pa rin yun ng Davao del Norte. Pupuntahan natin yung bahay na halos mahigit 4 na taon na nating hindi na uuwian. Bahay ni Ken. At tungkol kay Ken ay huwag niyo akong tanungin kasi matagal namang kaming bati. Ito, kapatid. Pag best friend ka yung dalawang yan, normal lang yan sa isang magkaibigan na nagkakaroon ng tampuhan. Para naman sila mga asal babae pareho. Ayan, nagkatampuhan. Pero tignan natin yung magandang nangyari, di ba? Pagkatapos ng matagal na panahon ay nagkabati na sila. Kosa is back. So pupunta tayo ngayon sa bahay ng Kosa niya. Doon tayo mamamalagi ng ilang araw, ilang gabi para mamasyal naman ng Davao City. Kasi ang dami ko na sinasabi. Kasi nga ay after nito ay tutulak naman na tayo. Pero hindi pa tayo makakaalis, bilis ako. Hindi pa tayo makakaalis hanggang di natatapos si Watod. From biyahe ni Ken to bahay ni Ken. Ay, gusto ko yun. At kinabukasan ulit. Puro na tayo kinabukasan, ibig sabihin napakatagal na natin dito sa Davao. Pupunta naman kami ng bayan ng Buhangin sa wet market para mamili ng mga lulutuin. Mamamalengke muna tayo. Ito yung mga mall nila dito, no? NCCC Mall, Buhangin. Welcome to Davao City. Oy, Minute Burger man! Kay gutom na dito. Ay, gutom na? Kay wala ko kaon kagabi pa. Uy, kagabi dami natin kaon. Uy, nagutom ako ulit. Ayan. Saan dyan yung steak burger? Ayan. Ang mahal. Ano nga, yung mahal ako. Ganyan lang. Tumatig ano lang ako. Di ba? Ang kapal ng pati, no? Nasa Davao City pa rin tayo ngayon. Parang pang-apat na nating araw to. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo pumunta ng Davao City kasi nga nagkaroon tayo ng meet and greet sa mga sumusuporta sa atin mga Davaoeños. Pasensya na ako, nakasalamin ako ha. Ang silaw kasi talaga. Ayoko naman magsuot lagi ng ganito pero kailangan ko. Gusto ko magpasalamat ng marami sa mga Davaoeños na nakasama namin kagabi sa meet and greet. Hindi na ako hindi na ako nag-vlog. Kasi parang mula noon, tuwing may meet and greet ba, ay sinasabay ko yung pag-vlog. So hindi ako nakikipag-interact ng mabuti sa mga first timers. So kagabi ay sinimulan ko yung isang event ng meet and greet na sabi ko hindi ako mag-vlog para nakakausap ko talaga sila ng maayos. So mas nag-enjoy ako na wala akong vlog. Kumbaga yung nangyayari kagabi sa meet and greet na nabigyan ko ng mahabang oras. I mean, bigyan ko talaga ng moment yung bawat first timers na nakakausap ko at nakita ko sa personal. Mas masarap pala sa pakiramdam kaysa sinasabay ko na nagbo-vlog ako kasi hindi talaga ako makausap ng maayos kapag nagbo-vlog ako. So, ayun. Lahat ng mga kaganapan kagabi ay andito na lang yan. Baon-baon na yung puso't isipan ko. Yan. So, ngayong araw, linggo, tayo ay nasa palengke ngayon ng Buhangin para mamili din ulit ng ating mga kakailangan ng pagkain. Ayun, Malo, ang tataba ng tahong mo. Ilang araw tayo mag-stay dito. Asing galunggong din yan, bro. Galunggong na malaki. Yan. Pag ito maliit ng galunggong, lumalaki pala siya ng ganyang kalaki, no? At sa mga susunod na araw, babalik naman tayo ng Carmen para pick upin natin ang ating upgraded na camper van na si Watod. Hindi ko na subaybayan kung ano yung ginawa sa kanya, kung paano ang proseso ng paggawa. Sinadya ko talaga yun para ma-excite ako na makita ulit yung bagong Watod natin na in-upgrade. Sa langit wala ang bil, sa langit wala ang bil. Okay ang inuman,
Ilagay lamang natin sa tiyan. Huling araw natin sa Davao City at isi-celebrate natin ang kaarawan ng partner ni Ken. Sa langit walang pin, pero sa beer house maraming pin. Hindi pa nakakainom yun ha, mukha na lasing. So ngayon ay magkakaroon kami ng iho-iho party dahil isa-celebrate natin ng birthday ni Jai. Ang kanyang 37th birthday. Happy birthday, Jai. Tama ba? 27 lang. 27 ba? Kaya lahat ng mga uulamin na narinig yata ako. Lahat ng mga uulamin namin ay ihaw. Liempo, isda, pakanatuna. Namiss naman yung mga ganitong bagay, yung banding na ganito. At least nagkabati na yung dalawa. Akala nyo ako, no? Ito'y hindi mismo nga pag-usapan. Pero walang labis, walang ulam. Nakakainom yan. Ang 4 na taon na lumipas si parang kailan lang, pero hindi pa huli para bawiin lahat yun. Happy birthday to you! A wish. Happy na birthday pa. Yeah. Short but sweet. Happy birthday to you. Kauna! Bawal? Bawal lang? Next episode, pagkalipas na mahigit 1 linggo, Pagkatapos ng halos mahigit 1 linggo na hindi ko nakita si Waron, ay makikita na natin kung ano ang mga ginawa at ang bagong itsura ng ating camper van. ay butik yan bro. Ibang-iba yung itsura. At yun yung mapapanood nyo sa next episode. Taas na oh. Taas na ko isa no. It's you and